Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul malaikatil abrar, ang daigdig ng mga anghel na mararangal, at iatalakay pa rin natin yung ugnayan ng mga anghel sa mga tao. Yan yung mga gawain ng mga anghel at ang mga, kumbaga yung kanilang ugnayan sa mga hindi mananampalataya. Natalakay na natin na ang mga anghel ang iniutusan ni Allah na magpatupad ng ilan sa kanyang mga parusa. At specifically natukoy dito yung parusa sa kaum Lut, sa nasyon ni Lut alayhis salam, yung mga bading. At ngayon, syempre ang mga anghel, kung sila ay nananalangin para sa mga mananampalataya, sila naman ay isinusumpa nila ang mga kuffar. Isinusumpa nila ang mga kuffar. So dito sa pagsumpa, lilinawin lang din natin. So ang pagsumpa, nino man, kumbaga sinusumpa nila na nangangahulugan na inilalayo nila ang tao na yun mula sa habag ni Allah, o dinadalangin nila na malayo ang tao na yun sa habag ni Allah. Actually, may karapatan ng tao doon. Pwede kang manalangin kay Allah na isumpa niya ang sino mang kasumpa-sumpa. Pero yung isumpa mo, yung tao na hindi naman kasumpa-sumpa, maaring magkakaroon ng kasalanan doon. Kasi kabilang ang pagsumpa kahit doon sa yung da'watul madlum, yung panalangin ng inapi. Maaring yung isumpa yun ng api sa kanya. Pwede, may karapatan siya doon. Kaya nga marapat na pangilagan ng tao na mayroon siyang maaapi. At syempre ang pang-aapi hindi lang ito sa konteksto ng pamiminsala ng tao sa kanyang kapwa-tao. Ibig sabihin nanakawan niya ito o papatayin o ichismis. Hindi lang yun ang dulm. Maaring mayroong mga bagay-bagay na hindi inaakala ng tao na siya pala'y nangaapi na sa iba. Yung halimbawa yung ipagkakait niya sa kanila yung kanilang mga karapatan, o kaya hindi natutupad yung kanyang mga obligasyon o mga ipinagkatiwala sa kanya. Ba merong yaman ng mga tao, pinagkatiwala sa kanya at hindi niya natupad ang obligasyon niya rito. Ba yung pera pinapatago sa kanya tapos naipang bisyo, naipang sugal o ano paman, yun ay pang-aapi rin. So maaring magdudua ang tao laban sa iba. Pero syempre may ibang pananaw, ibang mga scholar, mayroong mga scholar na may pananaw na halimbawa lalong-lalo na sa mga pinuno, yung pananalangin para sa kanila ay mas mainam kaysa yung mananalangin ka laban sa kanila. Okay? Kasi kung magiging maayos sila, magiging maayos lahat. Magiging maayos ang lahat, inshallah. Kasi may mga tao hindi mo matatanggal sa pagiging pinuno eh. Wala tayong magagawa sa kanila. Patayin mo yan, papalit lang yung anak niya. O magrebelde man tayo, papalit dyan yung mga kapartido. Walang magbabago. Kaya ang mainam, yung sa halip na sinusumpa natin yung tao, manalangin tayo kay Allah na pag inamin siya ni Allah. At ganyan din sinasabi rin ng ibang mga scholar kung pagdating sa mga pinuno, yun nga, yung pananalangin mo laban sa mga pinuno ay maaring may karapatan ka rito. Pero maaring may mas malaking gantimpala kung mananalangin ka para sa mga pinuno. Mananalangin ka na maging matuwid sila. At kung hindi ka mananalangin laban din sa kanila, maaring ito yung mas tama sa kalagayan na yun. Dahil ito ay nagpapakita rin ng iyong pagtitiis. Sa iyong kalagayan na mayroon kang pinuno na palpak o kurakot o korap, pero ikaw ay nagtitiis. Nananalangin ka kay Allah na ayusin siya ni Allah at pinakikitunguhan mo ito ng marapat na pakikitungo rito bilang pinuno
Kahit hindi mo pa nagugustuhan yung ginagawa niya. Pero pinapakita mo rito yung paggalang sa kanya bilang pinuno. Inshallah, mas malaki yung gantimpala na makukuha mo doon. Okay? Mas malaki. Kasi pinananatili mo ang kaayusan at pinananatili mo ang kapatiran kung Muslim man yung pinuno na yun. At iba't iba pang mga bagay. Pero dito sa pagsumpa nga, so yung mga anghel, sinusumpa rin nila ang mga hindi mananampalataya. Pero yung tao, so pwede nga tayong pwede rin tayo manalangin ng pagsumpa, lalong-lalo na sa mga tao na kasumpa-sumpa. Pero kung hindi naman kasumpa-sumpa, binasted ka lang, halimbawa, susumpa mo yung sister, isumpa ka naman ni Allah, ang pangit mo, ang arte-arte mo, akala mo kung sino ka. Wala yun, kagaguhan na yun. Pero kasumpa-sumpa naman, o Shia, na sumasamba sa mga kung ano-ano, at iba pang mga kalaban ng mga Muslim, pwede naman. Pero ang kuffar nga, depende rin sa kuffar, yung tao. Tayo nakikisama naman tayo sa kuffar ayon doon sa kung ano yung hayag na pinapakita nila sa atin, di ba? Kung maayos naman sila makisama sa atin, pwede tayong manalangin para sa kanila, nagabayan sila. Pero yung kuffar na kumakalaban sa atin, di pwede na natin silang isumpa rin, katulad dito nga, isinusumpa sila ng mga anghel. Halimbawa, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba, nagdua siya, naiulat na nagdua siya laban sa ilan sa mga Quraysh. Maraming pagkakataon, at dumaan pa siya minsan napadaan pa siya sa grupo ng Quraysh na nangaalipusta sa kanya, at binanggit niya isa-isa yung mga pangalan nila, at sabi niya, mamamatay kayong lahat. Namatay nga silang lahat sa Badar. At tinukso pa niya sila. Minsan sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakasama ng ilong ng mga taong ito. Ibig sabihin niya, napakasama ng pagmumukha ng mga taong ito. Pinintasan niya yung pagmumukha ng mga tao, ng kuffar na yun. So pwedeng mamintas. Kung kapintas-pintas at lalo na kuffar, okay? Kung si Diwata, pwedeng pintasan yun. Gago lang yung magtatanggol dun. Yung minsan, galit na galit ako sa... Ako inaalipusta nila kasi nagsalita daw laban kay Diwata. Tanggol sila ng tanggol kay Diwata, tapos yung Muslim, alipustahin nila. Anong baliktad yung nila, yung akida, baliktad yung kanilang alwala wal bara. Ginamit pa yung Quran. Ginamit pa yung Surah Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nilikha daw ni Allah yung tao sa pinakamainam na anyo, kaya bawal daw pintasan. Hindi ko naman pinipintasan yung paglikha ni Allah sa kanya. Pinipintasan ko yung pagmumukha niya. Yung mukha niyang kuffar na mayabang na bading na hindi mananampalataya. Hindi ko pinipintasan yung paglikha sa kanya ni Allah. May fan siya na Muslim, marami. Tapos tinitingnan ko yung profile ng mga to, yung sila pala yung yung pumuri noon sa Iran. Kesyo nilusob doon ng Iran yung Israel doon sa peke nilang drone strike. Tapos kung ano-anong mga fake news naglabasan noon, mga peke na picture na AI ang may gawa, ito daw yung ginawa ng Iran. Wala naman, parang kwitis lang yung pinagpapalipad ng Iran nung panahon na yun. Wala namang namatay na Hudyo . Niloloko lang tayo ng Iran tsaka ng Israel. May sabwatan. Yung wari lang yan, magkagalit pero mag-show tayo sa pag walang nakakakita sa kanila. Magkalaguyo yan. Hindi yan magpapatayan ng harap-harapan. Kumbaga, pinaiikot lang tayo ng mga yan. Tinignan ko yung profile ng mga tarantadong to. Sila rin pala yung pumupuri sa mga Shia. At galit na galit din sila sa akin nun. Kasi, kung ano pinagpo-post ko nun Ayan, nakakita sila ng butas para mapintasan din ako. Ayun, ginawa na nila. So kung kasumpa-sumpa yung tao, pwede niyong isumpa. Lalo na yung kung meron mananampalataya, kahit Muslim pa siya, na malaki yung pinsalan na dinudulot niya sa mga Muslim, maaari siyang isumpa. Pero mananalangin kayo para sa kanya ng gabay, pwede rin. Pwede pareho, inshallah. Pero minsan masarap magdua laban sa tao kasi doon ka lang nakakaganti. Di ba?
Sabihin nyo, hindi ba masarap makaganti? Masarap makaganti pag gumagaan yung loob mo. At para sa isang tao na wala nang magtatanggol sa kanya liban kay Allah, may namang magdua. May namang magdua. Inshallah. So yung mga anghel, isinusumpa nga nila yung kuffar. So sinabi ni Allah sa Surah Ali Imran, verse 86, chapter 3, verse 86 to 87, tungkol doon sa mga kuffar. Ito. Kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumal zalimin. Paano raw gagabayan ni Allah yung mga hindi nanampalataya matapos na sila ay nanampalataya at sila ay sumaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na sugo ni Allah at dumating sa kanila ang mga patunay siyempre sa pamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Allah ay hindi naggagabay sa mga makasalanan. So tinutukoy dito yung mga tumalikod sa pananampalataya. Kumbaga nag-Muslim sila pero tumalikod din sa pananampalataya. O maaring mangangahulugan din ito, tinutukoy dito yung mga munafik na naghahayag ng kanilang pananampalataya pero inililihim nila yung kanilang kawalang pananampalataya. So si Allah hindi naggagabay sa mga makasalanan. Yung karugtong na aya sa 87, ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. At ang magiging gantimpala nila ay mapapasa kanila ang pagsumpa ni Allah. Magkaiba yung linawin ko. Magkaiba yung panunumpa sa pagsumpa. Magkaiba yun. Yung nanunumpa ka, kumbaga pinapahayag mo ang iyong katapatan. Okay? Yung pagsumpa, ito na yung parang pagmura o nagdarasal ka ng kapahamakan para sa kanila. Ngayon yung ito minsan yung nakakalito sa Tagalog. Meron pang isang uri ng pagsumpa. Kumbaga yung bukod dun sa kahulugan kanina, yung panunumpa, nanunumpa ka ng katapatan. Yung yung pagsumpa mo ng pag-ibig, pagsumpa rin yun. So, maaring mangyari na magkakaiba ng kahulugan sa iba't ibang mga konteksto. Pero dito, yung laan, ang tamang translation dito ay pagsumpa. Ang tamang translation dito ay pagsumpa, hindi panunumpa. Kasi yung panunumpa, pwede siya may translate sa Arabic bilang bay'a, pwedeng yung half. Yung half, yung pagsasabi ng billahi, wallahi, tallahi. So maaaring gamitin yung salitang panunumpa sa ngalan ni Allah. Pero syempre, may mga tao ginugulo nila yung minsan masyado lang iniisip yung mga bagay-bagay. Minsan may nag-comment sa khutbah ko. Kasi sabi ko, kay Allah tayo nagpapapuri at nagpapasalamat. Sabi niya, bakit sinasabi mo nagpapapuri? Ba't gusto mo bang purihin ka ni Allah? Sabi ko, hindi ganun yung ibig sabihin ng nagpapapuri. Nagbibigay ka ng papuri, yun ang ibig sabihin nun. Kasi wala namang ganun. Sa konteksto ng salita sa Tagalog, walang tao ang nakaisip na gugustuhin niyang purihin siya ni Allah. Kumbaga, walang ganung kahulugan. Walang ganung Tagalog na pag sinabi mong papuri o magpapuri tayo sa Diyos, magbigay tayo ng papuri. Kaya sa mga sumunod ko ng khutbah, sinasabi ko na nagpupuri tayo sa Kanya. Na pareho lang yung kahulugan. Magbigay ka ng papuri kay Allah. Parang yung kanta, di ba? Papuri sa Diyos. O kapag ginawa mo yun sa participle na present participle, nagpapapuri. Ganun siya. Hindi sa konteksto na gusto mong purihin ka ng Diyos. Minsan may taong ginugulo lang nila yung sarili nila sa mga simpleng bagay. So dito nga, sila yung mga isinusumpa ni Allah. Para sa kanila ang sumpa ni Allah
at ng mga anghel at ng lahat ng tao. So, ibig sabihin, yung mga anghel, sinusumpa nila yung kuffar, at yung mga tao, sinusumpa rin nila yung kuffar. Ngayon, yung tao dito, ang tao dito, syempre sa konteksto ng pagsaksi nila sa kawalang pananampalataya ng mga ito, lalong-lalo na sa araw ng paghuhukom. Sasaksi sila ng mga tao na ito, pati kuffar, kapwa nila kuffar, sasaksi na sila nga ay kuffar. Magsusumpaan sila eh. Magsisisihan pa nga sila sa araw ng paghuhukom. Magsisisihan sila sa araw ng paghuhukom. So dito, nabanggit na yung mga anghel ay sumusumpa sa kanila. At sa isa pang aya, Surah Al-Baqarah verse 161, chapter 2 verse 161, Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. So binanggit na naman dito yung tatlo. Tunay na ang mga hindi nanampalataya at namatay na kuffar, hindi na nanampalataya, para sa kanila ang sumpa ni Allah ng mga anghel at ng lahat ng mga tao. So, sinusumpa sila ni Allah ng mga anghel at ng lahat ng mga tao. Siyempre, sa konteksto nito, sa pagsumpa rin, maaaring mangyayari na ang mga anghel ay nagsusumpa rin bal qad tul'inu man fa'ala dunuban muayyanatan. May mga anghel na iulat din na pagtibay sa mga hadith na isinusumpa rin nilang ilang mga tao na nakagawa ng kasalanan. So mayroong mga kasalanan na isinusumpa ng mga anghel ang mga tao na nakakagawa nito. Okay, so yung mga kasalanan na ito ay maaaring kasalanan na nagagawa ng Muslim, pero regardless, isinusumpa pa rin sila ng mga anghel sa ginawa nilang kasalanan na ito. Okay? So itong mga matutukoy dito, Musliman o hindi Muslimang may gawa, ay isinusumpa sila ng mga anghel. Pero syempre, ang ilan sa mga kasalanan dito ay hindi naman matitinding kasalanan. So yung pagsumpa rito ng mga anghel, maaari itong mga hulugan na hindi ito nagugustuhan ng mga anghel. Okay? Hindi ito nagugustuhan ng mga anghel. At hindi naman nangangahulugan na gusto ng anghel na papunta ka sa impyerno. Okay? Kasi halimbawa, yung number 1 na nabanggit dito, la'nal malaikati limar'atin allati la tastajibu li zawjiha. Isinusumpa ng mga anghel ang babae na hindi tumutugon sa kanyang asawa. Yung tinutukoy dito pagtugon, yung sa pag-anyaya ng kanyang asawa sa pakikipagtalik. Kapag hindi pumayag yung babae, isinusumpa siya ng mga anghel at ito'y naiulat. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari mula kay Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji la'anathal malaikatu hatta tusbih. Kapag tinawag ng lalaki ang babae upang makipagtalik sa kanya, ang babae tumanggi, isinusumpa siya ng mga anghel hanggang sa umaga. Hanggang sa umaga. Kaya syempre itong pagsumpa na ito, hindi ito katulad ng pagsumpa sa kuffar. Kumbaga, sa konteksto ito ng hindi ito nagugustuhan ng mga anghel. Katulad kung paano hindi ito nagugustuhan ng lalaki o ng asawang lalaki. Okay? So hanggang umaga siya ay isusumpa ng mga anghel. So tatanong ng kambal, paano tanghali yung lalaki nagyaya? Hindi ko alam eh. Pero kumbaga, tinukoy lang dito yung sa isang specific na span ng panahon, isusumpa siya ng anghel, pero hindi ito palagian. So maaring yung konteksto dito, bakit tinukoy na hanggang umaga lang? Kasi madalas gabi naman nagyaya yung lalaki. So hanggang umaga. Kung tanghali siya nagyaya, ibig sabihin may ilang panahon lang na aayawan ng mga anghel yung mga babae dahil sa kanilang pagtanggi. Yun ang konteksto dito, bakit tinukoy. So hindi ito tukoy kung 6 na oras, 3 oras, o basta hanggang umaga.
Okay? Yun nga sinasabi ko, huwag nyo man problemahin, huwag kayo masyadong mamimiloso po sa mga bagay-bagay kasi sakit na yung ulo nyo. Yun na siya. Okay? Yun na siya. Huwag na kayong maghalukay. Kaya nga lumilitaw yung mga ligaw na sekte, kakahalukay nila sa mga bagay-bagay. Okay? Kaya kinakabahan ako sa kambal na to dati. Yung ngayon, hindi ako nakatulog nung Ramadan, kinukulit ako. Mali raw yung sinabi ko. Tapos nireview ko yung hindi talaga ako natulog, nireview ko yung lecture ko, tama yung sinabi ko. Tapos nagpaliwanag pa siyang haba-haba kung ano nung pinagsasabi. Gusto ko lang sabihin, gusto yata magtayo ng sarili niyong sekta eh. Yung pangalan ng sekta nila magiging Kambaliya. Kambaliya. Kaya, antok na ako, nireply ko na lang sa kanya, okay. Tapos natulog na ako. Bago magpajar, nabot ako bago magpajar, kakaistorbo niya sa akin. So yung dito, so yun yung konteksto nito. Kumbaga, isinusumpa ng mga anghel yung mga babae na ganito, ibig sabihin, hindi nila gusto. Okay, hindi ito katulad ng pagsumpa nila sa kuffar. At yun din pangalawa, la'anahum alladhi yushiru ila akhihi bihadidatin. So, sinusumpa ng anghel yung Muslim na tinututukan niya ng sandata yung kanyang kapatid, yung kanyang kapwa Muslim. Tutukan niya ng kutsilyo. Actually, yung hadida dito, sandata. Kasi yung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala namang baril, di ba? O ngayon, tatanong ng kambal, ba't hindi binanggit yung baril? O paano yung baril? Pareho lang. Kumbaga, sa konteksto nito, lahat ng armas. Okay? Kung ballpen man yun, pwede rin eh. Magiging pareho yung konteksto. Kasi yung circumstances, nagiging pareho na sila. Okay? Nagiging pareho na sila. So, maaaring yung bagay na tinututok mo, hindi naman traditionally weapon, payong, tututok mo, payong, pareho lang. Pareho lang inshallah. Kasi, mahahatulan dyan pareho yung ang iyong intensyon, at yung kung ano yung hayag sa iyong ginagawa. Sinulat ni Imam Muslim mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asyara ila akihi bihadidatin fa innal malaikata tul'inuhu hatta wa in kana akahu li abihi wa ummihi. So sinusumpa daw ng mga anghel ang sino man na magtututok ng armas sa kanyang kapatid. Kahit pa ito ay kanyang kapatid sa kanyang ama at ina. So yung konteksto dito, ang tunay na kapatiran yung kapatiran sa pananampalataya. Okay, di ba? So bawal mo tututukan ng sandata yung kapatid mo sa pananampalataya. Pero kung halimbawa ang kapatid mo talaga siya sa ama at ina, pero hindi siya Muslim, so pareho lang ayon dito sa hayag sa kahulugan ng hadith na ito. Wala nal malaikati yadullu ala hurmati hadal fi'l. Ang pagsumpa ng mga anghel ay tumutukoy sa pagbabawal sa gawain na ito. Yung katulad dun sa naunang nabanggit kanina, yung pagtanggi ng babae. Lima fihi min tarwi'il akhi. Min tarwi'i li akhihi, dahil sa pananakot niya sa kanyang kapatid. Walianna syaitana qad yutgihi fayaktulu akahu. At maaring si Satanas, yung may kasabihan, di ba? Huwag kang maglalaro ng kutsilyo, baka tulak ka ni Satanas. May kasabihan niya yung mga matatanda. Totoo nga. Maaring tutulak ni Satanas yung kanyang kamay at mapapatay niya ang kanyang kapatid. Khasatan idha kanas sila min hadihil aslihatil haditha. Lalong-lalo na, ito na nga, binanggit dito yung baril. Lalong-lalo na sa panahon natin ng mga makabagong armas, allati qad tantalik liakalli khata'in, na maaring puputok kahit sa maliit lang na pagkakamali. Okay? So, yung kutsilyo, pwede pa makaiwas yung tao dun eh. Yung baril, tututok mo, bigla mo nakalabit. Okay, yung paltik mo, yung paltik biglang pumutok. May nangyaring gano'n, wala ka namang ginagalaw, biglang puputok eh. O pwedeng mangyari kahit sa maliit lang na bagay. O lamsatin gayra maksuda, o maaaring mahawakan niya ito nang hindi naman niya sinasay, binubunot pa lang niya, pumutok na. Wakam haddatha amthal al-hada, at ilan na bang nangyari na katulad nito.
Sumunod, pangatlo, la'nuhum man sabba ashabar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ang pagsumpa ng mga anghel sa sino man na minumura nila ang mga sahaba. Iniulat ni Imam At-Tabarani mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sabba ashabi fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasu ajmain. So ganun di pareho sa aya sa Quran. Sino man ang sumumpa sa aking mga sahaba, ibig sabihin, sino mang magmura sa aking mga sahaba o magbabanggit ng masamang bagay tungkol sa kanila, para sa kanya ang sumpa ni Allah at ng mga anghel at ng lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao. So dito nga papasok yung isang magandang aral, sinigit dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar, Fima ajaban li aqwamin ja'alu sabba ashabi rasuli sallallahu alaihi wasallama dinan lahum yatakarrabuna bihi ilallah. Meron daw mga tao na ginawa na nilang bahagi ng kanilang relihiyon ng pagmura sa mga sahabat, ginawa nila itong paraan, inakala nila na ito ay paraan upang mapalapit kay Allah. Okay? So meron mga tao, lalong-lalo na si Muawiyah, hindi nila type talaga si Muawiyah. Actually kahit ako, minsan nadadala ako ng aking emosyon. Minsan meron akong lecture, nabanggit ko. Si Muawiyah nag-imbento ng bidaan ng monarkiya. Kasi siya naman talaga yung naunang hari, kumbaga Kasi doon sa hadith, na ang khilafatun nubuwah ay 30 taon lang. Kung ito total mo yung khilafa ni na Abu Bakar, ni Omar, ni Uthman, ni Ali at ni Al-Hasan bin Ali radiyallahu anhum, 30 years sakto. So hindi kasama si Muawiyah. Hindi nga kasama si Abdullah bin Zubair na kumbaga nagdeklara ng sarili niyang khilafa sa Makkah at sinalakay sila ni Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Hindi kasama sa bilang si Al-Hussein na nag-aklas sa mga Umayyah. So 5 lang sila na kumbaga nandun sa khilafatun nubuwa, at sa 5 na ito, 4 yung tinatawag na Khulafa'ur Rashidin. So minsan may nasasabi ako laban kay Muawiyah, pero si Muawiyah, subhanallah, hindi tayo dapat, maaring may mga ganun tayong pag-unawa sa mga bagay-bagay, pero si Muawiyah, katulad nung pagbabawal dito, so hindi tayo pwede mag-iisip ng masama laban sa kanya, magbibintang ng anuman laban sa katulad ng ginagawa ng yung mga tablig, yung mga asyaira, parang si may nagsabi pa, munafik daw, siya rin yung nagsabi nun. So hindi pwede. Yun ay kufur o maaring mapanganib nga at maaring nando ka na sa bingit nga ng kufur. Kasi kapag minura mo yung sahaba, so parang minali mo yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na khairun nasi karni. Ang pinakamainam ng mga tao ay ang aking henerasyon, yung mga sahaba. So parang mong sinabi, mali si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag minura mo si Muawiyah. At kaya nga, yung mga Shia, ito yung talaga, problema sa kanila. Kaduda-duda yung kanilang pagiging Muslim. Dahil marami sa kanilang mga gawain ay taliwas nga sa Islam. At actually may sarili silang ang Shia, may sarili silang akida, may sarili silang fake, may ibang relihiyon talaga sila kung tutuusin Inuugnay lang talaga nila ang kanilang mga sarili sa Islam. Sasabihin nila yung Quran na bago. Sinong matinong tao, sinong matinong Muslim, na tunay na Muslim ang magsasabi na nabago ang Quran? O kaya tumalikod sa Islam ang mga sahaba? Di ibig sabihin, hindi sila Muslim talaga. So nga, ginawa na nila itong relihiyon, ma'anna jazaohum ma dzakarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam huna. At yung nga ganilang magiging gantimpala. Isusumpa sila ni Allah ng mga anghel at ng mga tao. Wa huwa jazaun rahib. At ito ay nakakatakot na gantimpala sa kanila o parusa sa kanilang mga ginagawa. At ngayon din, sinusumpa ng mga anghel, la'anahumul ladina yahuluna duna tanfidi syar'illah. Sa minumura o isinusumpa ng mga anghel ang sino man na hindi nagpapatupad ng batas ni Allah o hinaharangan nila na matupad ang batas ni Allah. Siniwalat ni Imam An-Nasai
at ni Imam Ibn Majah mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man katala amdan faquda yadayhi faman hala bainahu wa bainahu fa alayhi lanatullahi wa malaikati wan nas ajmain. So tinukoy ulit dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sumpa ni Allah at ng mga anghel at ng mga tao ay nasa sino man napipigil na may pataw ang parusang kamatayan. Okay? Isusumpa sila ng mga anghel. Balikan natin yung hadith. Sino man daw ang magsadyang pumatay ng mananampalataya, ibig sabihin na sadya niyang pumatay talaga. Murder, hindi homicide. Bawi nakasagasa ng hindi sinasadya, homicide yun. O may hawak-hawak siyang bato, nabitawan niya, tapos gumulong, may nabagsakan sa ulo, homicide yun. Hindi yun murder. Maaring homicide yun. Yung murder, yun ang totoong may parusang kamatayan. At ito yung sinusumpa ng mga anghel ang gumagawa nito. So sino man daw ang magpigil na maipatupad ang parusang kamatayan, ay susumpa ni Allah ng mga anghel at ng mga tao. Na tinutukoy dito, sa paliwanag ni Sheikh rahimahullah, falladhi yuhawwilu, ay hindi pala yuhulu ito, yuhawwilu. Falladhi yuhawwilu duna tanfidi hukmillahi fi katlil qatil amdan biljahi awil mal. At tinutukoy dito na pumipigil sa parusang kamatayan sa pamagitan ng paggamit ng kanyang impluensya, posisyon sa gobyerno, o sa pamagitan ng kanyang yaman. So pinigil niya na may patupad ang katarungan. Fa'alayha hadihil la'na, sa kanyang sumpa na ito. Fakayfa billadhi yuhawwilu duna tanfidi syari'ati kulluha. So kung yung tao na pumipigil na may patupad ang parusang kamatayan ay sinusumpa, paano pa kaya yung nagtatakwil sa syariah? Itinatakwil nila ang batas ni Allah, sinasabi nila ito ay makaluma, ito ay barbaric, ito ay malupit. Mayroong mga nagpapakilalang Muslim na ganyan ang kanilang paniniwala. Panglima, la'nahum alladhi yu'awwi muhdithan. Ito na. Natalakay na natin ito ng nakaraan. Isinusumpa ng mga anghel yung nagkukop-kop sa kriminal. So, kriminal na magnanakaw o yung kriminal talaga, nakapatay ng tao, terorista. So, sinusumpa ng mga anghel yung mga nagkukop-kop sa mga kriminal. Minal ladina tal'anuhumul malaikatu kama yal'anahumullahu alladina yuhdithuna fi dinillah. So kabilang sa mga isinusumpa ng mga anghel ay nakatulad ng pagsumpa ni Allah sa kanila ay yaon ngang mga kumbaga nagdaragdag sa relihiyon ni Allah. So dito, linawin ko lang so dito yung ginamit ni Sheikh na meaning ng muhdith dito, yung gumagawa ng bid'ah. Pero meron pang ibang mga scholar na kinuha nilang kahulugan ng muhdith dito, yung kriminal. Yung kriminal. Pero i-translate na lang natin ito ayon sa piniliwanag ni Sheikh. Anyway, malaking kasalanan din naman yun, yung pag-iimbento ng mga bagong katuruan sa relihiyon. So sino man daw ang gumagawa nito, ay isinusumpa ni Allah. Halimbawa nga yung binabago nila yung relihiyon ni Allah, bil khuruji ala ahkamihi, halimbawa umaalis o lumalabas sa mga kahatulan nito, na maaring naroon na rin yung mga terorista at mga kriminal, meron silang sariling batas, wala i'tidadu ala tashri'ihi, o yung mga tao na kinakalaban nila ang pagsasabatas, aw yu'awuna man yaf'al dalik, at sino mang tumutulong sa kanila, wa yahmunahu, at nagpoprotekta sa kanila, kama fil hadithi sahih, katulad ng nababanggit sa hadith, man ahdatha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nas ajmain. Hadith ito na inulat ni Abu Dawud, na sino man daw ang kumbaga nagbigay ng
masisilungan o nagprotekta sa sinumang kriminal. Binanggit din yung kriminal dito sa sa translation bilang translation ng muhdith o muhaddith. Pero dito sa konteksto nung sinulat ni Sheikh Omar Al-Ashkar, mas kumiling siya dun sa gumagawa ng bid'ah, pero since nabanggit niya yung khuruj ala ahkamihi, so maaaring kasama na rito yung mga kriminal. Kaya nandito yung translation, sa translation. Kaya nga dala ko itong translation kasi may mga komentaryo dito yung IIPH na inilagay nila. May mga komentaryo sila rito na inilagay nila. Wala doon sa original na libro ni Sheikh Omar Al-Ashkar. So sila nga yung mga tinukoy na isinusumpa ni Allah ng mga anghel at ng mga tao, lahat-lahat. Wal hadithu fil madinati fihi ziyadatun fi ijram. At ang anumang mga bid'ah at krimen na ginagawa ni Numan, lalong-lalo na sa Madina, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang sababul wuku ng hadith na ito, ay mas matindi. Fihi ziyadatun fil ijram. Kasi sa Islam, mayroong mga banal na panahon at mga banal na lugar na ang kasalanan dito ay mas matindi kaysa sa mga kasalanan sa iba pang lugar o iba pang panahon. Ang kasalanan sa Makkah at Madina, mas matindi kaysa sa kasalanan sa iba pang lugar. Ang kasalanan sa Ramadan, kasalanan sa unang mga 10 araw ng Dhul-Hijjah, mas matindi kaysa sa iba pang panahon. So nabanggit lang ito dito ni Sheikh Rahimahullah na iniulat ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim, dinugtong niya, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinatu haram, ang Madina ay haram, banal na lugar, mabayna ayrin ila thawrin. Ang lugar nito ay nasa pagitan ng Ayr at Thawr, dalawang malalaking bundok sa Madina. Yun ang boundary niya. Nung haram, na bawal pumasok doon ng mga hindi Muslim. Faman ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kaya nga sino man ang gumawa rito ng krimen o mag-imbento ng pagdaragdag sa relihiyon o kaya ay nagkupkop sa nag-iimbento ng karagdagan sa relihiyon o nagkukupkop sa kriminal, para sa kanya ang pagsumpa ni Allah ng mga anghel at ng mga tao, lahat-lahat. La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tatanggap sa kanya ng anumang mabuting gawain sa araw ng paghuhukom. Wala adalan. At hindi tatanggapin ni Allah mula sa kanyang anumang yung sarafan tsaka adalan, yung sarf, yung mga voluntaryong gawain. At yung adalan, yung mga obligadong gawain. So walang tatanggapin sa kanya na obligado o voluntaryo na mga gawain. Lahat ay itatanggi. Kasi sinumpa na siya ni Allah mismo. Ngayon kung nangangahulugan ba ito na mananatili siya sa impyerno habang panahon kung halimbawa Muslim ang gumagawa nito? Ay, hindi natin alam. Pero huwag na natin gawin. Kaya ang lahat ng ito ay bilang babala sa ating mga sarili unang-una at hindi para maghatol sa iba. Kaya natin pinag-aaralan ang mga batas na ito. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito, inshallah. At konti na lang itong natitira dito. Actually, tungkol sa mga anghel. At pagkatapos ito, babalikan natin yung libro tungkol sa jinn. At yun naman yung uubusin natin, inshallah. Kasi tinuloy-tuloy ko na lang itong tungkol sa mga anghel para dire-diretso yung topic. Kasi dati, ina-alternate natin, pero ngayon dinire-diretso na natin, inshallah. So tutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.